Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang maging isang anino sa sarili kong pamamahay. Hinayaan kong tapakan ang aking danggal dahil naniwala ako sa isang hungkag na pangako ng pag-ibig. Ngunit ang gabi ng bagyong ito ang magiging huling sandali na makikita nila ang mahinang si Zara. Sa lalong madaling panahon, ang lalaking sinumpaan kong mamahalin at ang matandang babaeng itinuring kong ina ay luluhod sa paanan ko, nagsusumamo para sa isang pagkakataong hindi ko na kailanman ibibigay. May isang lihim akong dala na wawasak sa kanilang lahat, isang kapangyarihang sapat na upang buruhin sila sa limot. At magsisimula iyon sa sandaling ang ulan ay huminto at ang tunay na reyna ay magising. Huwag ka nang umarte, Zara. Isang basurang katulad mo ay hindi dapat nananatili sa isang palasyong katulad nito. Pirmahan mo na ang divorce papers dahil narito na ang tunay na reyna ng bahay na ito. Ang boses na iyon ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa malamig na hangin ng aming sala. Napatingin ako kay Cassie. Ang lalaking pinaglingkuran ko, ang lalaking lihim kong itinaguyod ang kumpanya gamit ang sarili kong yaman, ay nakatayo sa harap ko habang nakaakbay sa isang babaeng tila kulay porselana ang kutis. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na puting stick, ang pregnancy test na nagpapakita ng 2 pulang guhit. Isang balitang dapat sana ay magdadala ng kagalakan, ngunit sa sandaling ito, tila naging isang mabigat na sumpa. Cassie, anong ibig sabihin nito? It's our 3rd anniversary. Mahina, ngunit matatag ang aking boses. Walang panginginig, kahit ang aking puso ay tila dinudurog ng libo-libong karayom. Anniversary? You mean the 3-year contract of my misery with you? Tumawa si Cassie, isang tawang puno ng pangungutya. Meet Misty. She's the daughter of a senator. She's everything you could never be. Siya ang magliligtas sa kumpanya ko, Zara. Hindi ang isang tulad mong walang ibang alam gawin, kundi ang maglinis ng bahay at magluto ng ulam na laging matabang. Wow, so this is the famous Zara? Ani Misty, habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa, na tila ba ako ay isang maruming basahan. You look so cheap. I can't believe you stayed this long in Cassie's life. If I were you, I'd sign those papers and leave before I call the police for trespassing. Hindi pa ako nakakasagot nang biglang bumukas ang pinto ng silid at iniluwa nito si Doña Lucita, ang aking biyenan. Bitbit niya ang isang malaking itim na plastic bag na puno ng aking mga damit. Ang kanyang muka ay puno ng kasuklam-suklam ng ngiti. Heto na ang mga basahan mo, Zara. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas. Sigaw ng matanda. You're just a palamunin. Akala mo ba hindi ko alam na wala kang pamilyang maipagmamalaki? My son deserves someone who can elevate our status, not a social climber like you. Gusto kong tumawa sa sobrang ironic ng sitwasyon. Sila ang social climber. Sila ang palamunin. Ang bahay na kinatatayuan nila, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Cassie, at ang bawat piraso ng alahas na suot ni Lucita, lahat ng iyon ay galing sa aking bulsa. Isang bilyonaryang nagpanggap na mahirap para lamang makahanap ng tunay na pag-ibig. Isang pagkakamali ngayon ay babayaran ko ng buo. Pirmahan mo na, Zara! Now! Utos ni Cassie, habang inilalapag ang panulat sa mesa. Misty and I are moving in tonight. The lawyers are waiting. Don't make this harder than it already is. Tiningnan ko ang divorce papers. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang sakit na kanina ay tila apoy ay unti-unting naging yelo. Malamig, matigas, nakakamatay. Fine, sabi ko sa isang boses na hindi nila inaasahan. Walang iyak, walang pagsusumamo. Kinuha ko ang panulat at mabilis na nilagdaan ang papel. Nakita ko ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Cassie at ang mapanuring ngiti ni Misty. Hindi nila alam, ang bawat dulo ng aking pirma ay isang sentensya ng kanilang pagkabuhay. Ayon, I'm done, sabi ko habang inililidbit ang aking sarili. Good, now get out.
My lawyers will handle the rest. At huwag kang magkakamaling humingi ng alimony dahil kahit isang 5, wala kang makukuha sa akin. Bulyaw ni Kazi. Kinuha ni Lucita ang itim na bag at buong lakas na itinapon ito sa labas, diretso sa putikan ng aming bakuran habang bumubuhos ang napakalakas na ulan. Lumayas ka na! At huwag ka nang babalik dahil ipapalamang kita sa mga aso. Ang huling hiyaw ng matanda bago ako tinulak palabas ng pinto. Ang malakas na pagsara ng pinto ay nagpadama ng huling hantungan ng aking pagtitiis. Nakatayo ako sa gitna ng malakas na ulan, basang-basa, yakap-yakap ang sarili, habang ang pregnancy test ay nananatiling nakatago sa aking palad. Ang dagundong ng langit ay nanginghibabaw sa katahimikan ng aking paghihiganti. Dahan-dahan, kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit, manipis, at high-tech na satellite phone. Isang kagamitang tanying, ang mga nasa tuktok ng Valderrama Empire lamang ang nagmamay-ari. Hinayaan kong mabasa ang screen nito ng ulan bago ko pinindot ang nag-iisang numero sa speed dial. Sa loob ng 3 segundo, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na puno ng paggalang at takot. Yes, Madam Chairperson? We've been waiting for your call for 3 years. Tumingin ako sa bintana ng bahay, kung saan nakikita ko ang anino ni Kazi at Misty na nagtatawanan habang may hawak na baso ng wine. Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. This is Zara Valderrama, simula ko. Ang bawat salita ay tila isang utos mula sa isang Diyos. Initiate the Goddess Protocol. I want the Santos Group's credit lines cut by midnight. Foreclose the ancestral house, freeze all their personal accounts, and cancel every single contract they have with our subsidiaries. Now. Understood, madam. Anything else? Hinaplos ko ang aking tiyan, kung saan nananahan ang isang bagong buhay na hindi kailanman makikilala ang isang amang katulad ni Kazi. Burn their world down, but leave them enough to see who's holding the match. I want them to know that the woman they kicked out tonight is the same woman who will buy their souls tomorrow. Pinatay ko ang tawag. Sa kabilang kanto, isang hanay ng 3 itim na luksuryosong sasakyan ang dahan-dahang lumitaw sa gitna ng dilim. Ang kanilang mga headlight ay tila mga mata ng isang manunila na naghihintay sa aking hudyat. Ang gabi ay bata pa, at ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Isang gabi, makikita ko si Kazi na namamalimos sa gitna ng kalsada. Suot ang mga basahang tila basahan din ng kanyang danggal. Makita ko si Doña Lucita na naghahalukay sa basura para sa isang pirasong tinapay, habang si Misty ay tumatakbo palayo dala ang mga utang na hindi niya kailanman mababayaran. Ang lahat ng ito ay mangyayari habang ako ay nakaupo sa aking trono. Pinapanood ang kanilang pagguho mula sa itaas. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang damhin ang bawat patak ng ulan na nagpaalala sa akin kung gaano ako naging tanga sa loob ng 3 taon. Isang gabi ng pagsasakripisyo, ang kapalit ng isang buhay na paniningil. Madam, ang inyong tuwalya, basang-basa na kayo. Ang boses ni Attorney Manuel, ang pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan ng aking ama, ay puno ng pag-aalala. Nakatayo siya sa tabi ng bumukas na pinto ng luksuryosong itim na sasakyan. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking paningin sa madilim na bintana ng bahay na itinuring kong tahanan, kung saan ang anino ng pagtataksil ay patuloy na nagsasayaw. Salamat, Manuel. Maikli kong sagot habang pumapasok sa loob ng sasakyan. Ang init sa loob ng Rolls Royce ay tila isang yakap na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang katahimikan ng paligid ay naging hudyat na wala na ako sa impyerno ng mga santos. Hinubad ko ang aking basang sapatos at hinayaan ang aking mga paa na bumaon sa malambot na carpet. Dalhin niyo ako sa Valderrama Estate. Tawagan mo ang lahat ng board members. Sabihin mo,
Ang tunay na nagmamay-ari ng korporasyon ay nagbabalik na. Utos ko habang pinututuyo ang aking buhok. At Manuel, ihanda mo ang medical team. Kailangan kong masiguro ang kaligtasan ng aking anak. Masusunod, Madam Chairperson. Naka-standby na ang inyong private doctor sa mansion. Sagot niya habang mabilis na nagtitipa sa kanyang tablet. Tungkol naman sa Santos Group, nagsimula na ang pag-pull out ng ating mga anonymous investments. By tomorrow morning, their stock value will drop by 40%. Too slow, malamig kong hirit. Gawin mong 60%. Gusto kong makita ang takot sa mga mata ni Kazi bago pa man siya makapag-almusal. Pagdating sa Valderrama Estate, ang gambuhalang gate na gawa sa purong bakal ay dahan-dahang bumukas. Ang mga gwardiya ay sabay-sabay na sumaludo at ang mga kasambahay na nakalinya sa malawak na driveway ay yumukod sa pagdaan ng aking sasakyan. Ito ang mundong kinalakihan ko. Isang mundong binuo ng dugo at pawis ng aking mga ninuno na halos nakalimutan ko dahil sa isang lalaking walang ibang alam kundi ang mangmaliit. Pumasok ako sa main hall. Ang marangyang chandelier ay nagbibigay ng liwanag na tila bumubura sa dilim na dala ko mula sa ulan. Doon, sinalubong ako ni Dr. Reyes. Madam Zara, kailangan nating gawin ang ultrasound agad. Ang matinding stress at ang lamig na dinanas nyo ay maaaring makaapekto sa bata, seryosong sabi ng doktor. Humiga ako sa malambot na kama ng aking private clinic sa loob ng mansion. Habang inilalagay ang malamig na gel sa aking tiyan, tinitigan ko ang monitor. Doon, nakita ko ang isang maliit na tuldok, isang buhay na nagsisimula pa lamang. Ang aking anak. Ang tanging magandang bagay na nakuha ko mula sa 3 taong pagkakamali. The heartbeat is strong, madam. It's a miracle, considering what you went through tonight. Nakangiting sabi ni Dr. Reyes. Siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng ito, Doc. Hindi ko hahayaang may humawak. Kahit isang hibla ng buhok niya ang mga taong nagtapon sa amin sa putikan. Bulong ko sa sarili. Matapos ang check-up, dumiretso ako sa aking study room. Isang malawak na silid na puno ng mga libro at mga screen na nagpapakita ng takbo ng pandaigdigang merkado. Umupo ako sa aking swivel chair, ang upuan ng kapangyarihan. Manuel, ipakita mo sa akin ang audit ng kumpanya ni Kazi. Utos ko. Sa screen, lumitaw ang mga numero. Isang malaking bahagi ng pondo ng Santos Group ay galing sa aking secret accounts na nakatago sa ilalim ng iba't ibang shell companies. Sa loob ng 3 taon, ako ang nagbabayad ng kanilang utang. Ako ang bumibili ng kanilang mga supply. Ako ang dahilan kung bakit sila tinatawag na successful. So, Kazi thinks he's a genius entrepreneur? Sarkastiko kong tanong habang binabasa ang mga ulat. Look at this. Kumuha siya ng loan mula sa isang bangko na pagmamay-ari rin natin para pambili ng alahas ni Misty noong nakaraang buwan. At ang collateral, ang kanilang ancestral house. Exactly, madam. At dahil sa biglaang pag-freeze natin ng kanilang cash flow, hindi nila mababayaran ang interest na due bukas ng 9:00 ng umaga, paliwanag ni Manuel. Good. Don't give them an extension. Kahit 1 minuto, huwag nyo silang pagbibigyan. Sabi ko habang iniinom ang mainit na tsaa. Gusto kong malaman ni Doña Lucita na ang bahay na ipinagmamalaki niya ay hindi na sa kanila bago matapos ang araw. Biglang tumunog ang aking lumang cellphone. Ang phone na ginagamit ko noong ako pa ay si Zara, ang plain housewife. Isang mensahe mula kay Kazi. Zara, nasaan ang credit card ko? Bakit decline sa restaurant? At bakit hindi mo sinagot ang tawag ni Mama? Bumalik ka rito at asikasuhin mo ang mga gamit ni Misty. Huwag kang mag-inarte dahil lang pinalayas ka. Natawa ako ng tahimik. Isang tawa na puno ng pot. Hanggang ngayon, akala niya ay kontrolado pa rin niya ako. Akala niya ay isa pa rin akong aso na susunod sa bawat hiyaw niya. Hindi ko sinagot ang text. Sa halip, kinuha ko ang aking bagong phone at nag-post ng isang maikling pahayag sa internal network ng business elite sa Pilipinas.
The Valderrama heiress has officially taken the helm. All previous personal affiliations are hereby severed. Those standing with the Santos Group are now considered enemies of the empire. Ilang minuto lamang ang lumipas. Nakita ko ang sunod-sunod na balita sa aking monitor. Ang mga share ng Santos Group ay nagsisimulang bumagsak na tila isang gusaling gawa sa baraha. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sigurado akong nagsisimula ng mag-ring ang mga telepono ni Kazi. Ang katahimikan ng kanyang gabi ay mapapalitan ng ingay ng mga galit na creditors at nagpapanik na mga empleyado. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nababasa. Ako na ang bagyo. Manuel? Tawag ko habang nakatingin sa malayo. Yes, madam? Ihanda mo ang aking pinakamahal na terno para sa susunod na linggo. May party si Doña Lucita para sa engagement ni Kazi at Misty, di ba? Opo, madam. Ang Fiesta of the Year daw, sabi ng matanda. Magpadala tayo ng regalo, sabi ko habang may mapanganib na kislap sa aking mga mata. Isang regalong hindi nila malilimutan hanggang sa huling hininga ng kanilang yaman. Tumalikod ako mula sa bintana. Ang bawat hakbang ko sa marangyang sahig ay tila isang dagok sa mukha ng mga Santos. Ang reyna ay hindi lang nagbabalik. Siya ay naniningil na. Balang araw, makikita ko si Kazi na nakatitig sa isang higanteng screen sa gitna ng syudad. Pinapanood ang aking mukha habang ipinapahayag ang kanyang ganap na pagbagsak. Makikita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang napagtatanto niyang ang babaeng itinapo niya sa ulan ang tanging may hawak ng kanyang hininga sa mundo ng negosyo. Ngunit bago ang lahat ng iyon, hahayaan ko muna siyang malunod sa sarili niyang mga ilusyon. Hahayaan ko siyang maniwala na matapos niya akong saktan, ang langit ay magbubukas para sa kanya ng isang bagong oportunidad. Isang oportunidad na ako mismo ang nagdisenyo para maging kanyang bitay. I'm sorry, sir, but the card has been declined again. Baka po may ibang card kayo? Ang boses ng waiter sa mamahaling restaurant na iyon ay may halong pilit na paggalang, ngunit bakas ang panghuhusga sa kanyang mga mata. Nakaupo ako sa isang madilim na sulok ng parehong restaurant. Suot ang isang malapad na sombrero at itim na salamin. Pinapanood ang eksenang matagal ko ng inasam. What? That's impossible! Subukan mo ulit. Baka sira lang ang terminal nyo. Galit na hiyaw ni Kazi. Ang kanyang muka ay kasing pula na ng wine na iniinom nila ni Misty. Si Misty naman ay mukhang hindi mapakali. Patingin-tingin sa mga tao sa paligid na tila ba natatakot na mapahiya ang kanyang billionaire boyfriend. Honey, baka naman may maintenance lang ang bank? You know, gabi na kasi. Malambing na sabi ni Misty habang hinahaplos ang braso ni Kazi. Ang kanyang boses ay tila isang pusang naglalambing, ngunit alam kong sa loob-loob niya ay nagsisimula na siyang magduda. Maintenance? This is my priority card, Misty. Hindi ito dapat nakakaproblema, singhal ni Kazi bago kinuha ang kanyang telepono. Mula sa aking kinauupuan, narinig ko ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng aking sariling phone. Isang ulat mula sa aking financial team. Subject has attempted to use 3 different accounts. All have been restricted due to suspicious activity reports we filed an hour ago. Napangiti ako ng bahagya. Ang bawat tangka ni Kazi na gumastos ay isang dagdag na pako sa kabaong ng kanyang dangal. I'll pay for it muna, honey. Nakakahiya sa mga tao. Bulong ni Misty habang inilalabas ang kanyang sariling card. Ngunit nang ibalik yun ng waiter, ang mukha ni Misty ay mas lalong namutla. Ma'am, decline din po ito. Insufficient funds daw po. Muntik na akong matawa ng malakas. Siyempre, declined yon. Ang card na gamit ni Misty ay isang extension card mula sa kumpanya ni Kazi. Isang kumpanyang ako ang nagmamay-ari ng lahat ng assets sa ilalim ng isang sikretong trust fund. Sa isang pindot ko lang, ang marangyang buhay ni Misty
ay naglaho na parang bula. Anong insufficient funds? Kadarating lang ng allowance ko mula sa senator. Pagsisinungaling ni Misty, bagaman alam ko ang totoo. Ang kanyang ama ay hindi isang senator, kundi isang hamak na barangay official na baon din sa utang. Napilitan si Kazi na tawagan ang kanyang ina. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ni Doña Lucita sa speakerphone ni Kazi. Tila isang sirena ng bombero sa lakas at ingay. Kazi, bakit pati ang card ko ayaw gumana sa grocery? Napahiya ako sa harap ng mga kumare ko. Akala nila ay wala tayong pera. Nasaan na ba ang babaeng yon, si Zara? Siguradong siya ang may gawa nito. Hanapin mo siya at pilitin mong ayusin ang account natin. Ma, stop screaming! Wala na rito si Zara. At hinding-hindi na siya makakabalik. Baka may error lang sa system ng V-Group. Sagot ni Kazi bago ibinaba ang telepono. Humarap si Kazi kay Misty. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ngunit pilit pa ring nagmamayabang. Don't worry, Misty. May meeting ako bukas sa V-Group. Ang chairperson mismo ang nag-set ng appointment. Once the investment is cleared, hinding-hindi na tayo magkakaroon ng ganitong problema. In fact, I'll buy you that diamond necklace we saw yesterday. Talaga, honey? I knew you were a genius. Muling nagliwanag ang mukha ni Misty. Ang V-Group ang pinakamalaking kumpanya sa bansa ngayon. If they invest in us, we will be unstoppable. Tinitigan ko silang dalawa habang papalabas ng restaurant matapos iwanan ni Kazi ang kanyang mamahaling rilo bilang sangla sa bill. Napakababaw. Napakawalang kwenta. Ibinigay ko ang lahat sa lalaking ito. Ngunit ang tanging alam niyang gawin ay umasa sa kapangyarihang hindi naman sa kanya. Bumalik ako sa aking sasakyan kung saan naghihintay si Attorney Manuel. Madam, handa na po ang lahat para sa meeting bukas. Sigurado po ba kayong gusto ninyong makaharap si Mr. Santos? Tanong niya. Hindi niya ako makikita, Manuel. Hindi pa sa ngayon. Sabi ko, habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Gusto kong maramdaman niya ang bigat ng presensya ng taong may hawak ng tadhana niya nang hindi niya alam kung sino ito. I want him to sweat. I want him to crawl. Naintindihan ko po. Doña Lucita naman ay kasalukuyang nagpapakalat ng balita sa kanilang subdivision na ang anak niya ay magiging partner na ng Valderrama Empire. Marami pong kapitbahay ang naiinis, pero marami rin ang naniniwala. Hayaan mo siyang magmalaki. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Tugon ko. And Manuel, kumusta ang background check kay Misty? Tama po ang hinala niyo, madam. She's been using the Valderrama name in some high-end circles, claiming to be a distant cousin. She's a professional social climber. Marami na siyang nalokong negosyante bago pa si Kazi. Isang munting sikreto ang nabuo sa aking isipan. Kung mahilig si Misty sa mga fake connections, bibigyan ko siya ng isang connection na hinding-hindi niya malilimutan. Kinabukasan, maagang nakarating si Kazi sa lobby ng V-Group headquarters. Suot niya ang kanyang pinakamahal na suit, isang suit na ako rin ang bumili para sa kanya nung nakaraang Pasko. Hawak niya ang isang leather portfolio, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tila ba siya na ang may-ari ng buong gusalin? Pumasok siya sa elevator at pinindot ang boton patungo sa executive floor. Hindi niya alam, sa loob ng elevator ay may isang maliit na kamera na nakatutok sa kanya at sa kabilang dulo ng monitor, pinapanood ko ang bawat pag-aayos niya ng kanyang kurbata. The predator is in the cage, madam. Bulong ng aking assistant sa intercom. Tumayo ako at naglakad patungo sa glass wall na naghihiwalay sa aking opisina at sa conference room. One-way glass ito. Nakikita ko siya, ngunit ang nakikita niya lang ay ang sarili niyang refleksyon. Pumasok si Kazi sa silid, huminga ng malalim, at naupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang bango ng kanyang pabango, isang amoy na dati ay nagpapatibok ng puso ko sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa akin ng amoy ng basura. Biglang bumukas ang intercom sa gitna ng mesa. Ang aking boses,
na binago ng kaunti sa pamamagitan ng technology para maging mas malalim at mas seryoso, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mr. Santos, you are 10 minutes early. I like punctuality, but I hate mediocre proposals. Nakita ko ang biglang pagtigas ng katawan ni Kazi. Ang kaba ay unti-unting gumuhit sa kanyang noo habang patingin-tingin sa paligid ng silid na tila naghahanap kung nasaan ang nagsasalita. Chairperson, it's an honor po. I have here the expansion plan for my company. Save it, putol ko sa kanya. Bago mo buksan ang portfolio na yan, may isang tanong muna ako sa iyo. Balita ko, kailan lang ay pinalayas mo ang iyong asawa sa gitna ng bagyo? Tell me, Mr. Santos, how can I trust a man with my money if he can't even be loyal to the woman who stayed with him when he had nothing? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na kumot. Nakita ko ang unang patak ng pawis na gumulong sa sentido ni Kazi. Darating ang araw na ang tanging matitira kay Kazi ay ang kanyang mga luhang kasing pait ng apdo. Habang pinapanood ko siyang mabilanggo sa sarili niyang kasakiman, maaalala niya ang bawat minutong hinayaan niya akong manginig sa ginaw at doon niya mapagtatanto na ang impyernong kanyang kinalalagyan ay siya mismo ang nagtayo. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko muna siyang makitang gumapang sa harap ng isang aninong hindi niya kayang abutin. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay kabayaran sa bawat patak ng aking luha na naupos na sa aking mga mata. Hindi ko alam na ang personal na buhay ko ay kasama sa business criteria ng V-Group. With all due respect, Chairperson, ang dating asawa ko ang problema. She was a liability. Isang pabigat na walang ibang alam kundi ang ubusin ang pera ko. Halos mabasag ang baso ng tsa sa aking kamay nang marinig ko ang kanyang sagot. Nakaupo si Kazi sa kabilang panig ng salamin. Taas no pa ring nagsisinungaling sa harap ng aking mga tauhan. Ang kapal ng kanyang mukha ay tila isang pader na mahirap tibagin. Ngunit hindi niya alam na hawak ko na ang piko na wawasak dito. Liability? Ang boses ko ay lumabas na tila isang malamig na simoy ng hangin sa intercom. Balita ko, ang kumpanya mo ay nakatayo pa rin dahil sa mga investments na dumarating sa'yo nang hindi mo alam ang pinagmulan. Are you sure she was the liability, Mr. Santos? Or were you just too incompetent to see that you were being carried by a ghost? Nakita ko ang panghinginig ng kanyang panga. Umayo siya ng upo. Pilit na ibinabalik ang kanyang peking kumpiyansa. Chairperson, she was just a simple girl from the province. Wala siyang alam sa negosyo. If you invest in me, you are investing in a vision. Misty, my new partner, comes from a powerful family. Siya ang magdadala sa amin sa itaas. Powerful family? Napaismid ako sa loob ng aking silid. Interesting. Ngunit sa record na hawak ko, ang Santos Group ay kasalukuyang nasa red alert. Your accounts are frozen, your creditors are knocking at your door, at ang powerful partner mo ay wala pang nailalabas na kahit isang sentimo. Tell me, why should I throw my money into a sinking ship? Napayu ko si Kazi. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakapatong ng maayos sa mesa ay nagsisimula ng manginig. Alam niyang ito na ang huling barahan niya. Kung hindi siya makakakuha ng pondo rito, bukas ay pulubi na siya. I am desperate, Chairperson. Sa wakas ay umamin din siya. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng pagsusumamo. Gagawin ko ang lahat. Just give me the fund. I'll give you 30% of the company. 51%, malamig kong putol. I want the controlling interest. At may isa pa akong kondisyon. Ano po yon? Kahit ano, papayag ako. I want your ancestral house as collateral. Ang bahay kung saan nakatira ang iyong ina. Isang pirma mo lang at ililipat namin ang pondo sa account mo sa loob ng 10 minuto. Sandaling natigilan si Kazi. Ang bahay na iyon, ang tanging bagay na ipinagmamalaki ni Doña Lucita. Doon nakatira ang kanilang mga alaala, ang bawat piraso ng kanilang pekeng dangal. Ngunit nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata. Ang takot na mawala ng yaman
ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal sa kanyang ina. Deal, sabi ni Kazi nang walang pag-aalinlangan. I'll sign the papers. Pinanood ko ang aking abogado na pumasok sa silid, dala ang mga dokumento. Mabilis na kinuha ni Kazi ang panulat at nilagdaan ang kanyang sariling kamatayan. Hindi niya binasa ang mga fine print. Hindi niya napansin na ang pangalan ng nagmamay-ari ng trust fund na kukuha ng kanyang bahay ay nakasulat sa isang code na ang tanging kahulugan ay ang aking mga inisyal. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Kazi, tila nabunutan ng tinik sa lalamunan. Thank you, Chairperson. Hindi po kayo magsisisi. Papatunayan ko sa inyo na tama ang desisyon nyo. Oh, I'm sure I won't regret this, Mr. Santos, sabi ko habang pinapatay ang intercom. Nang lumabas si Kazi sa silid, muli akong humarap sa glass wall. Nakita ko ang aking sariling refleksyon sa dilim. Isang babaeng hindi na marunong maawa. Isang reynang handang sunugin ang lahat para sa kanyang anak. Bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok si Attorney Manuel. May hawak siyang isang envelope na kulay brown. Madam, heto na po ang mga dokumentong hinihingi nyo. Tungkol po ito sa DNA test na ipinagawa nyo ng palihim. Kinuha ko ang envelope. Bahagin nanginig ang aking mga daliri. Hindi ito tungkol sa anak ko. Alam kong anak ni Kazi ang dinadala ko. Ito ay tungkol sa isang bagay na matagal nang itinatago ng aking ama bago siya mamatay. Isang lihim tungkol sa pamilya Santos na magpapabago sa buong laro. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Habang binabasa ko ang mga resulta, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. So ito pala ang dahilan kung bakit pilit silang dumidikit sa mga Valderrama, bulong ko. Ang buong buhay nyo ay isang malaking kasinungalingan, Kazi. Madam, may problema po ba? Tanong ni Manuel. Wala, Manuel. Sa katunayan, mas naging madali ang lahat. Sabi ko habang itinatago ang dokumento sa aking vault. Ihanda mong sasakyan. Gusto kong dumaan sa isang real estate agent. Gusto kong malaman kung magkano ang halaga ng paggiba sa isang lumang mansyon para gawing isang pampublikong park. Lumabas ako ng gusali nang may panibagong lakas. Sa labas, nakita ko ang sasakyan ni Kazi na mabilis na humaharurot paalis. Siguro ay pupunta siya kay Misty para ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Hindi niya alam, sa bawat segundong lumilipas, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unti nang naglalaho. Ang bahay na kinalakihan niya ay hindi na sa kanya. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay hawak ko na ang leeg. At ang lihim na itinatago nila, iyon ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Tumingin ako sa langit. Maaliwalas na ang panahon, ngunit sa loob ng puso ko, ang bagyo ay kasagsagan pa lamang. Darating ang araw na makikita ko si Misty na nakaluhod sa gitna ng mataong kalsada. Ang kanyang mga pekeng alahas ay nagkalat sa putikan habang hinahabol siya ng mga taong niloko niya. Maaalala niya ang bawat sandali na sinubukan niyang ipahiya ako. At doon niya maunawaan na ang isang ahas, gaano man kagaling magbalat kayo, ay hinding-hindi mananalo sa isang agila na nakamasid mula sa itaas. Ngunit bago ang lahat ng iyon, hahayaan ko muna siyang ilabas ang lahat ng kanyang lason dahil sa bawat paninirang gagawin niya, lalong bibigat ang batong ipupukol ko pabalik sa kanyang muka. Security! Magnanakaw! Pigilan niyo ang babaeng yan! Ninakaw niya ang mamahaling scarf sa butik. Ang matinis na sigaw ni Misty ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mataong luxury mall. Nakatayo ako sa harap ng isang salamin, sinusuri ang isang simpleng diamond earrings, nang bigla niya akong harapin kasama ang dalawa niyang kaibigang mukhang mga social climber din. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala, habang ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit at inggit. Misty, what are you doing? Tanong ko sa isang napakalamig na tono. Hindi ko man lang binaba ang hikaw na hawak ko. Don't misty me, Zara. Akala mo ba hindi ko nakita?
Inilagay mo ang Hermes scarf sa bag mo. Just because pinalayas ka ni Kazi, hindi ibig sabihin na may karapatan ka ng mangmaling sa lugar na ito. Bulyaw niya. Sapat na para lumingon ang lahat ng mga mayamang mamimili sa paligid. Honey, is this the ex-wife you were talking about? She looks so desperate, Sabi ng isa sa mga kasama ni Misty, habang tinatakpan ng ilong na tila ba may mabahong amoy. Yes, she's a pathetic loser. Guard, bakit hindi niyo pa siya kinakapapan? Baka pati itong mga hikaw ay itakas niya. Patuloy na udyok ni Misty sa papalapit na dalawang security guard. Ang mga guwardiya ay mukhang nalilito. Tumingin sila sa akin, pagkatapos ay kay Misty na suot ang isang matingkad na pink na outfit at may bitbit na tila ba mamahaling bag. Ma'am, kailangan po naming i-check ang inyong gamit. Standard procedure po. Sabi ng isang guwardiya sa akin nang may halong pag-aalinlangan. Go ahead, Maikli kong sagot. Iniabot ko ang aking bag nang walang kahit anong emosyon. Alam ko kung anong ginawa ni Misty. Nakita ko sa refleksyon ng salamin kanina ang mabilis na pagdaan niya sa likuran ko at ang bahagyang pagbigat ng aking shoulder bag. Hinalugog ng gwardiya ang bag ko at doon, sa harap ng lahat, ay inilabas niya ang isang kulay kahel na scarf. Ayan! Sabi ko na nga ba, magnanahaw ka talaga, Zara. You're a disgrace to Kazi's name. Sigaw ni Misty habang pumapalakpak pa. Kuhanin niyo na siya. I-post niyo ito sa social media para malaman ng lahat ang tunay na kulay ng babaeng ito. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, isang matangkad na lalaki na nakasuit ang mabilis na lumapit mula sa back office ng butik. Siya si Mr. Sai, ang owner ng buong mall chain. Ang kanyang muka ay seryoso at bakas ang matinding autoridad. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Mr. Sai. Sir, I caught this woman stealing. I'm Misty, the future wife of Kazi Santos, a partner of V Group. I suggest you call the police now. Mayabang napakilala ni Misty habang itinatayo ang kanyang dibdib. Tumingin si Mr. Sai kay Misty. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita ko ang biglang paglaki ng kanyang mga mata at ang mabilis na pagpawi ng galit sa kanyang muka. Madam Valderrama, halos pabulong na sabi ni Mr. Sai bago siya yumukod ng malalim sa harap ko. I am so sorry, madam. I didn't know you were visiting today. Bakit po kayo ginagambala ng mga taong ito? Tila huminto ang mundo para kay Misty. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas at ang kulay sa kanyang muka ay unt-unting naglaho. Madam Valderrama? Ulit ni Misty, ang kanyang boses ay nanginginig. Mr. Sai, it's fine, sabi ko habang kinukuha ang scarf mula sa kamay ng gwardiya. Ngunit pakitingnan ang CCTV. Gusto kong makita mo kung paano inilagay ng babaeng ito ang scarf sa bag ko habang hindi ako nakatingin. I believe that's called framing, isn't it? Mabilis na tumingin si Mr. Sai sa security head. Check the footage now. At ang babaeng ito, turo niya kay Misty. Huwag niyo siyang hahayaang umalis. Teka, mali kayo, nagkakamali kayo. Kazi, I need to call Kazi. Desperadan sigaw ni Misty habang sinusubukang kumawala sa mga gwardyana ngayon ay hawak na siya sa braso. Lumapit ako kay Misty. Ang bawat hakbang ko ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali. Tumigil ako sa tapat niya at tinitigan ang kanyang bit-bit na bag. Isang peking Birkin na pilit niyang ipinagmamalaki. Insecure people always make the loudest noise, Misty. Be quiet. Bulong ko sa kanya. Sapat na para siya lang ang makarinig. And by the way, nice bag. Class A knockoff mula sa Divisoria, right? Ang stitching sa dulo ay tabingi, just like your personality. Namutla si Misty. Hindi siya makapagsalita habang ang kanyang mga kaibigan ay dahan-dahang umaatras, pilit na kumakalas sa kanya para hindi madamay sa kahihiyan. Mr. Sai, I don't want to press charges today. It's bad for my baby's energy. Sabi ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Just ban her and her associates from all your malls. Forever. Masusunod po, Madam Valderrama. Agad-agad, sagot ni Mr. Sai.
Habang kinakaladkad si Misty palabas ng butik sa gitna ng panunuyan ng mga tao, tinalikuran ko na sila. Wala akong panahon para sa mga maliliit na laro. Ngunit bago ako makalabas ng mall, nag-vibrate ang aking satellite phone. Isang unknown number. Sinagot ko ang tawag. Nanatili akong tahimik, naghihintay kung sino ang nasa kabilang linya. Zara, long time no see. Akala mo ba ay natapos na ang lahat ng makuha mo ang V-Group? Ang boses na iyon. Isang boses na narinig ko na maraming taon na ang nakalilipas. Isang boses na nagdulot ng kilabot sa aking buong pagkatao. Ang boses na nagtago sa likod ng bawat trahedyang naranasan ng aking pamilya. Who is this? Tanong ko. Ang aking boses ay matigas pa rin sa kabila ng kaba. Ask your father's ghost, Zara. Or better yet, ask Kazi's mother. May mga utang na hindi nababayaran ng pera. Maghanda ka dahil ang muling pag-upo mo sa trono ay ang simula ng iyong huling pagbagsak. Pinatay ang tawag. Ang tunog ng putol na linya ay umalingaw-ngaw sa aking tenga. Napahawak ako sa pader ng mall. Ang aking hininga ay bumilis. Hindi lang pala sina Kazi at Misty ang kalaban ko. May isang mas malaking anino na nagmamasid. Isang aninong tila may kinalaman sa DNA test na hawak ko. Tumingin ako sa labas ng glass door. Ang dilim ay muling lumalalim. Ang paghihiganti ko ay hindi na lang tungkol sa pagtataksil ni Kazi. Ito ay isa ng digmaan para sa aking buhay at sa buhay ng aking anak. Darating ang araw na mamasdan ni Kazi ang kanyang kaharian na gawa sa buhangin habang ito ay tinatangay ng agos ng aking pot. Maaalala niya ang bawat sentimong ipinagmalaki niya sa harap ng mundo at doon niya mauunawaan na ang bawat karangyaan ay may katapat na tanikala na ako mismo ang may hawak ng susi. Ngunit bago ang lahat ng iyon, hahayaan ko muna siyang malunod sa sarili niyang kahambugan. Hahayaan ko siyang maniwala na ang swerteng dumating sa kanya ay bunga ng kanyang galing, habang ang katotohanan ay isa lamang itong pain para sa isang bitag na wala siyang kawala. I'll take the yacht, the red sports car, at lahat ng bagong model ng Rolex na nasa display nyo. Isama nyo na rin ang pinakamahal na champagne para sa party ni Mama bukas. Ang boses ni Kazi ay puno ng kayabangan habang inilalapag ang kanyang V-Group corporate card sa counter ng isang luxury showroom. Nakatayo ako sa likod ng isang madilim na glass panel sa VIP lounge. Pinapanood ang bawat kumpas ng kanyang kamay na tila ba pag-aari niya ang buong mundo. Honey, sigurado ka ba? Baka pagalitan tayo ng V-Group chairperson? Malambing na tanong ni Misty habang nakapulupot ang braso sa leeg ni Kazi. Baka sa kanyang mukha ang kislap ng kasakiman habang tinititigan ang mga alahas sa paligid. Don't worry, Misty. Ang investment ng V-Group ay para sa expansion ng kumpanya at kasama sa expansion ang image ko bilang CEO. We need to look successful to attract more investors, sagot ni Kazi sabay kindat. Besides, ang chairperson ay mukhang bilib na bilib sa akin. Isang tawag ko lang. Siguradong dadagdagan pa nila ang pondo. Napangiti ako ng mapait sa loob ng aking silid. Ang tanga mo, Kazi. Ang pondong nilulustay niya ay hindi galing sa investment, kundi isang high-interest loan na nakatago sa ilalim ng isang komplikadong legal contract. Bawat sentimong ginagastos niya ay may katapat na interes na lalamon sa lahat ng natitirang assets ng Santos Group sa loob lamang ng isang buwan. Madam, lahat po ng mga kamag-anak ni Mr. Santos ay nakausap na natin, bulong ni Attorney Manuel sa aking tabi. Binili na po natin ang lahat ng kanilang mga utang. Mula sa utang sa bangko hanggang sa mga utang sa Bombay. Sa madaling salita, lahat sila ay tauhan nyo na ngayon. Good, sabi ko habang iniinom ang aking malamig na kape. Gusto ko, sa oras na magsimula ang pagguho, walang kahit isang kamag-anak ang tutulong sa kanila. I want them isolated. I want them to feel how it feels to be alone in the middle of a storm. At tungkol po kay Doña Lucita, kasalukuyan po siyang nag-iimbita ng mga sikat na socialites para sa kanyang victory party bukas. Balita ko,
Balak niyang ipahiya ang pangalan niyo sa harap ng maraming tao para ipakita na mas naging matagumpay ang anak niya simula nang mawala kayo. Hayaan mo siya, Manuel. Mas masaya ang party, mas masakit ang pagtatapos, tugon ko. Ipadala mo ang lahat ng mga bills ng mga binili ni Kazi ngayon. Sa opisina ng Santos Group bukas ng umaga. Isama mo na ang notice of foreclosure para sa kanilang mansyon. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Santos ay tila naging sentro ng mundo. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang musika ay umaalingaw-ngaw, at ang mga mamahaling pagkain ay nakahanda sa bawat mesa. Si Doña Lucita ay suot ang isang mamahaling gown na gawa sa ginto, habang panay ang pagmamayabang sa kanyang mga kumare. Sabi ko naman sa inyo, ang dating asawa ni Kazi ay isang malakas na sabi ni Lucita habang humahalakak. Simula nang palayasin namin ang babaeng yon, tignan nyo. Dumating ang V-Group. Ang aking anak ay isa ng bilyonaryo. At itong si Misty, siya ang tunay na swerte sa buhay namin. Congratulations, Lucita! Ang ganda ng bagong mansyon nyo, Sabi ng isa sa kanyang mga panauhin. Ay, hindi lang ito. Balak ni Kazi na bumili ng mas malaki sa Forbes Park. Itong bahay na ito ay gagawin na lang naming bodega ng mga luma naming gamit. Pagmamayabang pa ng matanda. Hindi nila alam, nakaparada ang aking sasakyan sa labas ng kanilang gate. Pinapanood ko ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng drone camera na nakalink sa aking tablet. Maya-maya, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. 3 lalaking nakabarong ang bumaba. Sila ang mga sheriff at kinatawan ng bangko na pag-aari ng Valderrama Empire. Ang inay ng party ay biglang naputol nang pumasok ang mga lalaki sa gitna ng sala. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang sapatos sa marangyang tiles ay naghatid ng isang nakabibinging katahimikan. Mr. Kazi Santos, kami ay mula sa bangko, sabi ng pinunong sheriff habang inilalabas ang isang dokumento. Dala namin ang writ of possession para sa property na ito. Ayon sa record, ang mansong ito ay ginamit na collateral para sa isang loan na hindi nabayaran sa tamang oras dahil sa mga nilabag na kondisyon ng kontrata. Ano? Anong pinagsasabi nyo? Kakakuha ko lang ng investment mula sa V-Group, sigaw ni Kazi. Ang kanyang muka ay biglang namutla. The V-Group investment was cancelled due to your misuse of corporate funds for personal luxuries, Mr. Santos. Paliwanag ng sheriff sa isang malamig at propesyonal na tono. Lahat ng inyong accounts ay muling na-freeze. At dahil dito, ang inyong utang ay itinuring na due and demandable agad-agad. Hindi maaari! Mama! Misty! Gawin niyo ang paraan! Tarantang hiyaw ni Kazi habang tinitignan ang mga panauhing nagsisimula ng magbulungan. I have nothing to do with this! Mabilis na sabi ni Misty habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Kazi, sabi mo bilyonaryo ka na. Bakit may ganito? Lumapit ang sheriff kay Doña Lucita na ngayon ay tila hihimatayin sa takot. Ma'am, kailangan niyo na pong lisanin ang bahay na ito sa loob ng 1 oras. Lahat ng gamit na nasa loob ay i-confiscate din bilang pambayad sa inyong mga utang. Ang hiyaw ni Doña Lucita ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Isang tunog ng matinding kahihiyan na hindi kailanman mabubura ng anumang ginto. Mula sa loob ng aking sasakyan, binuksan ko ang bintana at tumingin sa nagkakagulong mansyon. Ang bawat luhang tumutulo sa mukha ni Kazi ay tila isang matamis na awit sa aking pandinig. Ngunit bago pa man ako makapag-utos na umalis, nakita ko sa aking monitor ang isang tao na nakatayo sa madilim na bahagi ng bakuran nila. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, nakatingin sa akin ng diretso sa drone camera. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang hudyat. Ang hudyat ng isang tinitingalang kaaway ng aking ama. Ang kaba sa aking dibdib ay muling bumalik. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang lumalim. Darating ang araw na ang bawat kasinungalingang itinanim ni Doña Lucita ay magbubunga ng mga tinik na siya rin ang unang masasugatan. Maaalala niya ang bawat pagkakataong minaliit niya ang aking pagkatao
At doon niya mapagtatanto na ang katusuhan ay walang laban sa katotohanang binalot ng kapangyarihan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, hahayaan ko muna siyang sumayaw sa gitna ng entablado ng kanyang sariling kahihiyan. Hahayaan ko siyang maniwala na kaya pa niyang bilhin ang dangal na matagal na niyang naibenta, hanggang sa ang lahat ng kanyang hiram na ningning ay tuluyan ng maglaho sa harap ng maraming tao. Ang piyesta ng San Sebastian ay punong-puno ng ingay, makukulay na banderitas, at amoy ng mga pagkaing inihanda para sa buong bayan. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Doña Lucita para ipakita na sa kabila ng nangyari sa kanilang mansyon, sila pa rin ang hari at reyna ng lugar na ito. Nakatayo siya sa harap ng simbahan, suot ang kanyang huling mamahaling gown na tila hindi pa naisusuko sa bangko, habang pilit na ngumingiti sa mga taong nagbubulungan sa kanyang paligid. Huwag kayong maniwala sa mga chismis. Ang nangyari sa bahay namin ay isang malaking pagkakamali lang ng bangko. Ang anak kong si Kazi ay kasalukuyang inayos ang aming bagong investment sa V-Group. Malakas na sabi ni Lucita sa mga kapitbahay na nakikinig. Pero Lucita, balita namin ay nakatira na lang kayo sa isang maliit na apartment sa kabilang kanto. Tanong ng isang matanda na tila nanunukso. Pansamantala lang yon, nagpaparenovate lang kami. Mabilis na depensa ng matanda. Sa katunayan, narito kami ngayon para mag-donate ng 5 milyong piso para sa repair ng ating simbahan at sa orphanage. Isang maliit na tulong mula sa Santos family. Narinig ko ang lahat ng iyon mula sa loob ng aking sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Napaling ako. Ang kapal ng mukha ni Lucita na gumamit ng pera na wala naman siya para lamang maisalba ang kanyang hiya. Madam, ang tseke po ay nakahanda na sa loob ng envelope, sabi ni Attorney Manuel. Ang mayor at ang obispo ay naghihintay na sa donor na nagpadala ng anonymous letter kagabi. Sige Manuel, hintayin nating magsimula ang programa, sabi ko habang inaayos ang aking itim na belo. Sa gitna ng entablado, itinaas ng mayor ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Mga kababayan, meron tayong isang napakalaking biyaya ngayong piyesta. Isang hindi nagpakilalang donor ang nagbigay ng 5 milyong piso para sa ating mga ulila, hiyaw ng mayor. Biglang tumayo si Doña Lucita at naglakad patungo sa entablado, taas no at tila ba siya ang tinutukoy. Maraming salamat, Mayor. Alam niyo naman na ang Pamilya Santos ay laging handang tumulong. Ngunit bago pa man mahawakan ni Lucita ang mikropono, bumukas ang pinto ng aking sasakyan. Lumabas ako, suot ang isang eleganteng puting terno na gawa sa seda. Ang bawat hakbang ko sa semento ay naghatid ng katahimikan sa buong plaza. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Hindi dahil nakilala nila ako bilang si Zara na asawa ni Kazi, kundi dahil sa aura ng kapangyarihang dala ko. Excuse me, Mayor, sabi ko sa isang boses na malinaw at puno ng otoridad. I believe there has been a misunderstanding. Napalingon si Lucita sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Zara, anong ginagawa mo rito? Ikaw na hampas lupa ka? Huwag kang manggulo sa donasyon ng pamilya namin. Hindi ko siya pinansin. Tumingin ako sa mayor at iniabot ang aking dokumento. Ako po ang nagpadala ng donasyon na yon, Mayor. Mula po yon sa Valderrama Foundation. At narito ang resibo ng transfer mula sa aking personal account. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong. Ang mukha ni Lucita ay nagpalit-palit ng kulay. Mula pula, patumong puti na tila isang bangkay. Valderrama Foundation? Tanong ng mayor. Bakas ang paghanga sa kanyang boses. Kayo po ba si Madam Zara Valderrama? Opo, maikli kong sagot. Mabilis na lumapit si Lucita sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Sinubukan niyang hawakan ang aking braso para hilahin ako palayo. Nagsisinungaling siya! Minakaw niyang pera ni Kazi! Magnanakaw ang babaeng ito. Bago pa man niya ako mahawakan, mabilis na humarang ang aking bodyguard at itinulak siya ng bahagya.
Kumuha ako ng isang wet wipe mula sa aking maliit na bag. Dahan-dahan, pinunasan ko ang aking braso kung saan bahagyang nadampig ang kanyang maruming daliri. Na tila ba ako ay nadikit sa isang nakakahawang dumi? Huwag mo akong hahawakan, Lucita. Malamig kong sabi, habang itinatapon ang ginamit na wet wipe sa paanan niya. Ang perang ibinigay ko ay galing sa sarili kong pawis at yaman. Ang anak mo? Si Kazi? Wala siyang kahit isang sentimo. Sa katunayan, pati ang singsing na suot mo ngayon ay pag-aari na ng bangko ko. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumawa at kutyain si Lucita. Ang kahihiyang sinubukan niyang takpan ay mas lalong naging malinaw sa gitna ng tirik na araw. Madam, kailangan na nating umalis. Bulong ng aking security head sa aking tenga. May nakita kaming kahina-hinalang lalaki sa dulo ng plaza. Nakatutok ang tingin sa inyo. Tumango ako at dahan-dahang tumalikod. Ngunit bago ako makasakay sa sasakyan, nakita ko si Kazi sa malayo. Nakatayo siya sa tabi ng isang post. Hawak ang isang dyaryo kung saan nakasulat ang malalaking letra ng balita tungkol sa pagbabalik ng Valderrama Heres. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng gulat, takot at pagsisisi. Zara, ang mahinang tawag niya na tila tinangay na ng hangin. Hindi ko siya tinapunan ng tingin. Pumasok ako sa sasakyan at isinara ang pinto. Manuel, kumilos na ba ang lalaking tinutukoy niyo? Tanong ko habang binubuksan ang aking tablet. Nakaalis na po siya, madam, pero nag-iwan siya ng isang sobre sa ibabaw ng inyong hood. Sagot ni Manuel habang iniabot ang isang puting envelope. Pinuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato, ang aking ama, si Doña Lucita, at ang lalaking nakita ko sa drone camera noong nakaraang gabi. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Ang utang na loob ay binabayaran ng dugo, hindi ng pera. Ang koronang suot mo ay galing sa isang pagnanakaw na hindi mo alam. Ang aking hininga ay bahagyang huminto. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang laban na ito ay hindi lang pala tungkol sa paghihiganti sa isang taksil na asawa. May mas malalim na lihim na nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng aking pamilya. Isang lihim na tila si Doña Lucita ang may hawak ng susi. Madam, saan po tayo didiretso? Tanong ng driver. Sa kulungan, sabi ko ng may matigas na tono. Gusto kong makausap ang dating abogado ng pamilya Santos. Alam kong may alam siya na hindi sinasabi sa akin ang mga dokumento. Darating ang araw na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Kazi ay magiging parang mga bubog na siya mismo ang lulunok. Maaalala niya ang bawat sandali na minaliit niya ang aking kakayahan at doon niya mapagtatanto na ang pag-ibig na kanyang itinapon ay ang tanging pundasyong pumipigil sa kanyang ganap na pagkabaliw. Ngunit bago ang lahat ng iyon, hahayaan ko muna siyang lasapin ang tamis ng pagsisisi na hinaluan ng desperasyon. Hahayaan ko siyang maniwala na mayroon pang daan pabalik habang dahan-dahan kong isinasara ang bawat pinto ng kanyang kinabukasan. Sabihin niyo kay Zara, kay Madam Zara, na narito ang kanyang asawa. Kailangan ko siyang makausap. Importante ito. Ang boses ni Kazi ay narinig ko sa intercom ng aking opisina. Mula sa monitor, nakita ko siyang nakatayo sa labas ng dambuhalang gate ng Valderrama Estate. Mukha siyang basang sisiw, gusot ang kanyang mamahaling suit, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod. Ang dating CEO na puno ng kayabangan ay tila naging isang pulubing humihingi ng barya sa gitna ng kalsada. Madam, pauwiin na po ba natin siya? Tanong ng aking security head. Hindi, sabi ko habang tinititigan ng aking mga kuko. Papasukin niyo siya, dalhin niyo siya sa main office. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang kaya niyang hukayan para sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Kazi. Ang kanyang mga mata ay nanglaki nang makita ang karangyaan ng silid. Tumingin siya sa akin, hindi sa akin bilang si Zara na nagluluto ng kanyang paboritong adobo, kundi sa akin bilang
ang chairperson ng Valderrama Empire. Zara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako makapaniwala. Ang lahat ng ito, sa iyo lahat ito? Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakaupo sa aking swivel chair. Ang aking mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang mabigat na pressure na nagpababa sa kanyang balikat. Zara, patawarin mo ako. Bigla siyang lumapit at sinubukang hawakan ang aking kamay, ngunit mabilis akong umiwas. Nalito lang ako. Si Misty, ginayuma niya ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko noong gabing yon. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Ikaw ang mahal ko, Zara. At ang anak natin, isipin mo ang anak natin. Kailangan niya ng ama. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang anak natin? Yun bang tinutukoy mo noong gabing itinulak mo ako sa putikan habang bumubuhos ang ulan? Nung sinabi mong isa akong palamunin at liability? Galit lang ako noon. Stress ako sa kumpanya. Depensa niya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig. Pero tignan mo, may pagkakataon pa tayo. Magiging isang masayang pamilya tayo rito sa mansion na ito. Pwede nating palakihin ang bata na may lahat ng luho sa mundo. You didn't love me, Cassie. Malamig kong sabi habang binubuksan ang aking laptop. You love the idea of what I could give you. Na yung alam mo nang ako ang may hawak ng V-Group, bigla kang naging mapagmahal na asawa? You were not here for me or the baby. You were here for the money. Hindi totoo yan, sigaw niya. Ngunit bakas ang pagsisinungaling sa kanyang tono. Iniharap ko sa kanya ang screen ng aking laptop. Doon, napanood niya ang footage mula sa aming dating bahay. Ang video kung saan tinatapon niya ang aking mga gamit at ang pagtatawanan nila ni Misty habang ako ay nanginginig sa labas. I didn't lose a husband that night, Cassie. I got rid of a parasite. Sabi ko, habang pinapatay ang video. Ang bawat sentimong ginamit mo para itayo ang kumpanya mo, bawat alahas na suot ng ina mo, lahat yon ay utang sa akin. At narito ako ngayon para maningil. Zara, please, huwag mong gawin ito. Mapupunta kami sa kalsada, pagmamakaawa niya. Hanggang sa tuluyan na siyang lumuhod sa harap ko. You should have thought of that before you chose a scammer over your wife, tugon ko. Attorney Manuel, ipakita mo sa kanya ang huling dokumento. Inilapag ni Manuel ang isang papel sa harap ni Cassie, isang notice of eviction at isang lawsuit para sa corporate fraud. Pirmahan mo ang pagsuko sa lahat ng assets mo o hahayaan kitang mabulok sa kulungan. Sabi ko nang walang kahit anong emosyon. Bago pa makasagot si Cassie, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula kay Misty. Sinagot niya ito dahil sa taranta. Sa screen, makikita si Misty na nakatayo sa dulo ng isang tulay, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at panay ang iyak. Cassie, kapag iniwan mo ako para bumalik sa babae niyan, tatalon ako. Papatayin ko ang sarili ko kasama ang anak natin. Tili ni Misty sa kabilang linya. Napatitig si Cassie sa screen. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Ang dalawang babaeng sa tingin niya ay magbibigay sa kanya ng yaman ay parehong nagiging sanhi ng kanyang pagkasira. Misty, stop it! May meeting ako! Hiyaw ni Cassie. Anak? Tanong ko habang nakataas ang isang kilay. Buntis ba talaga siya, Cassie? O baka naman, isa na naman yan sa mga scripts niya mula sa Divisoria. Hindi ko alam. Sabi niya buntis siya. Sigaw ni Cassie. Tila nawawala na sa sarili. Tumingin ako kay Manuel at tumango. Alam ko na ang totoo. Ngunit hahayaan ko munang malunod si Cassie sa gulo na siya mismo ang gumawa. Leave, Cassie, sabi ko habang tumatayo. Asikasuhin mo ang buntis mong kasintahan. At siguraduhin mong bago lumubog ang araw, wala na ang bawat bakas nyo sa mga pag-aari ko. If you stay here one more minute, I'll call the police for harassment.
Habang kinakaladkad si Kazi palabas ng aking opisina, narinig ko ang kanyang mga pagsusumamo na unti-unting nawawala sa pasilyo. Nanatili akong nakatayo, nakatingin sa portrait ng aking ama sa dingding. "The bill is ready, Papa," bulong ko. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang mensahe ang pumasok sa aking satellite phone. Hindi ito galing sa kung sinong tauhan ko. Isang litrato ito ng ultrasound result. Ngunit may nakasulat na pangalan sa itaas na hindi ko inaasahan. Ang pangalan ni Misty. At ang petsa ng pagbubuntis ay 6 na buwan na ang nakalilipas, bago pa man kami maghiwalay ni Kazi. Ngunit may isang bagay na mali. Ang blood type ng bata sa resultang yon ay hinding-hindi magiging tugma kay Kazi. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang laro ay mas lalong naging kawili-wili. Darating ang araw na tatanungin ni Misty ang kanyang sarili kung bakit niya piniling pasukin ang isang larong ang dulo ay ang kanyang sariling pagkawasak. Maaalala niya ang bawat peking luha na kanyang ibinuhos at doon niya mauunawaan na sa harap ng isang Valderrama, ang lahat ng kanyang drama ay walang halaga, kundi isang basura. Ngunit bago ang lahat ng iyon, hahayaan ko muna siyang matupok sa init ng kanyang sariling kasinungalingan. Hahayaan ko siyang maniwala na ang kanyang pag-arte ay sapat na para maisalba ang kanyang balat, hanggang sa ang lahat ng kanyang maskara ay tuluyan ng matuklap sa harap ng lalaking niloko niya. "Honey, ang sakit! Ang baby natin! Baka mawala siya! Tulungan mo kami!" Ang boses ni Misty ay puno ng matinis na tili habang nakahiga siya sa emergency room ng isang private hospital. Nakatayo si Kazi sa tabi niya, pawis na pawis at pabalik-balik ang lakad, habang si Doña Lucita naman ay panay ang krus ng kanyang dibdib na tila ba isang santo ang kanyang dinarasalan. "Huwag kang mag-alala, Misty. Narito na ang mga doktor. Ililitas nila ang apo ko," sigaw ni Lucita, habang tinititigan ako ng masama nang mapansin niya ang aking pagdating. "At ikaw, Zara, bakit ka pa narito? Gusto mo bang makitang mamatay ang anak ni Kazi sa harap mo dahil sa sobrang ingit?" Hindi ko sila sinagot. Nanatili akong nakatayo sa may pintuan. Ang aking mga braso ay magkakrus sa aking dibdib. Ang bawat galaw ni Misty, ang paghawak niya sa kanyang tiyan na tila ba may matinding kirot, ang kanyang mga hitbi na walang luha, ay tila isang masamang palabas sa telebisyon na paulit-ulit kong pinapanood. "Madam, narito na po ang ulat," bulong ni Attorney Manuel habang iniyabot sa akin ang isang asul na folder. "At narito na rin ang mga panauhin niyo." Sa sandaling yun, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang 2 tao na mukhang marangya ang suot. Isang lalaking naka-Amerikana at isang babaeng balot ng perlas. "Misty, my daughter! Anong nangyari?" Hiyaw ng babae, sabay yakap kay Misty. "Senator, Madam, salamat at nakarating kayo," bati ni Kazi, halos yumukod sa harap ng mga ito. "Patawarin niyo po ako. Hindi ko po agad naalagaan ang anak niyo." "Anak?" Ang aking boses ay pumutol sa kanilang dramahan. Naglakad ako palapit sa gitna ng kwarto. "Kazi, ipakilala mo naman ako sa Senator at Madam na ito." "Huwag kang manggulo rito, Zara. Sila ang mga magulang ni Misty. Ang mga taong magliligtas sa amin mula sa mga kamay mo," bulyaw ni Lucita. Natawa ako ng tahimik. Isang tawa na nagpatigil sa lahat. Kinuha ko ang asul na folder at binuksan ito. "Senator Leonardo at Madam Cynthia, tama ba?" tanong ko habang nakatingin sa 2 magulang. "O baka naman mas gusto niyo ang tunay ninyong pangalan? Mang Tasyo at Aling Nena? Mga extra mula sa isang talent agency sa Quezon City na binabayaran ng 10,000 piso bawat appearance?" Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing lamig ng loob ng morgue. Ang lalaking tinawag na senator ay biglang umiwas ng tingin, habang ang babae ay dahan-dahang binitawan ang pagkakayakap kay Misty. Anong pinagsasabi mo, Zara?"
Utal na tanong ni Kazi. Manuel, ipakita mo sa kanila, utos ko. Inilabas ni Manuel ang mga litrato ni Mang Tasyo at Aling Nena habang nakapila sa isang audition for a local soap opera noong nakaraang buwan. Kasama rin ang bank transfer records mula sa account ni Misty patungo sa kanila. Misty, totoo ba ito? Tanong ni Kazi, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hindi, honey. Nagsisinungaling siya. Inimbento niya lang yan. Iyak ni Misty. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kumot ng ospital. At tungkol naman sa baby, naglakad ako palapit kay Misty at mabilis na kinuha ang folder na nasa paanan ng kanyang kama. Iyon ang ultrasound result na ipinagmamalaki niya. Ang ultrasound na ito ay pag-aari ng isang pasyente sa kabilang ospital na nanganak na noong nakaraang taon. Binago lang ang pangalan at petsa gamit ang computer. Walang baby, Kazi, sabi ko, habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Misty is not pregnant. At kung buntis man siya, hinding-hindi ito magiging anak mo dahil 6 na buwan na ang nakalilipas simula ng huling beses siyang naging aktibo sa ibang lalaki, ayon sa record na hawak ko. Ibinato ko ang mga peking medical records sa mukha ni Misty. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig na tila mga piraso ng kanyang nawasak na reputasyon. Your script is poorly written, Misty. Malamig kong hirit. Ang bawat luha mo ay kasing peke ng mga magulang na dinala mo rito. Misty, paano mo nagawa ito sa akin? Hiyaw ni Kazi. Sinubukan niyang lapitan si Misty para saktan ito. Ngunit mabilis na humarang ang mga security guards na dala ko. Huwag dito, Kazi. Huwag mong dungisan ang ospital na ito ng inyong dumi, sabi ko. Tumingin si Kazi kay Doña Lucita na ngayon ay nakatulala at hindi makapagsalita. Ang lahat ng kanilang pangarap na maging parte ng pamilya ng isang senator ay naglaho na parang usok. Napagtanto ni Kazi na itinapon niya ang isang tunay na brilyante para sa isang pirasong basag na salamin. Zara, patawarin mo ako. Nalinlang lang ako. Ikaw lang ang may malasakit sa akin. Lumuhod si Kazi sa paanan ko. Sinusubok ang abutin ng aking laylayan ng damit. Tapos ng palabas, Kazi, sabi ko habang tinatabig ang kanyang kamay. Attorney Manuel, ituloy ang kaso laban kay Misty para sa falsification of documents at fraud. At kay Kazi, siguraduhin mong wala na silang matitirang kahit isang sentimo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng kwarto. Ngunit bago ako makalayo, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa akin sa hallway. Hindi siya tauhan ko. Siya ang assistant ng misteryosong investor na bumabagabag sa akin. Madam Valderrama, ang aking boss ay handang bilhin ang lahat ng utang ng Santos Group. Gusto niyang bigyan ng second chance si Mr. Santos, kapalit ng isang bagay na ikaw lang ang makakapagbigay. At ano yon? Tanong ko. Ang orihinal na dokumento ng pagmamay-ari ng Valderrama Land, ang lupang kinatatayuan ng inyong mansyon. Isang pirma mo lang at mawawala ang lahat ng problema ni Kazi. Napahinto ako. Ang lupang iyon ang kaisa-isang bagay na hindi kailanman dapat makuha ng iba. Doon nakatago ang tunay na lihim ng aking pamilya. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko na kung sino ang kalaban ko. Sabihin mo sa boss mo, sabi ko, habang tinitignan ang aking refleksyon sa glass wall ng ospital. Hinding-hindi ko ibibigay ang susi ng aking kaharian para lang maisalba ang isang basurang katulad ni Kazi. If he wants war, I'll give him a massacre. Darating ang araw na ang bawat pader na itinayo ni Kazi sa gitna ng kanyang kasinungalingan ay magiging parang mga abo na liliparin ng hangin. Maaalala niya ang bawat sandali na ipinagmalaki niya ang isang kahariang gawa lamang sa buhangin, at doon niya mapagtatanto na ang tunay na pundasyon ng kanyang buhay ay ang babaeng kanyang tinapakan at itinapon. Ngunit bago ang lahat ng iyon, hahayaan ko muna siyang malunod sa katahimikan ng isang walang laman na bulsa. Hahayaan ko siyang maramdaman ang lamig ng kalsada,
habang ang bawat taong akala niya ay kakampi ay isa-isang tumatalikod sa kanya. Ang opisina ng Santos Group ay tila naging isang libingan. Wala nang ingay ng mga telepono. Wala nang mga empleyadong nagkakandara pa sa pagbati kay Kazi. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan na tila ba nahihirapan na ring huminga. Nakaupo si Kazi sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang magulong buhok. Sa harap niya ay ang dokumentong nagsasaad ng kanyang ganap na pagbagsak, ang final foreclosure notice. Hindi ito maaari, may oras pa. Tatawagan ko si Misty. Bulong ni Kazi. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Kinuha niya ang kanyang telepono at paulit-ulit na pinindot ang numero ni Misty. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang mechanical na boses na nagsasabing hindi na maabot ang numerong yon. Sa bawat pag-vibrate ng kanyang telepono na nagpapahiwatig ng bigong tawag, lalong tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam, si Misty ay kasalukuyang nasa airport na. Bitbit ang huling natitirang cash mula sa corporate safe ng Santos Group na ninakaw niya gamit ang peking susi. Ang babaeng akala niya ay magliligtas sa kanya ay siya palang kukuha ng huling piraso ng kanyang hininga. Samantala, sa harap ng mansyon ng mga Santos, ang eksena ay mas lalong kalunos-lunos. Nakatayo si Doña Lucita sa gitna ng kalsada, nakapaligid sa kanya ang mga lumang sofa, mga kahon ng damit at ang kanyang paboritong chandelier na ngayon ay nakapatong na lang sa semento. Ang mga kapitbahay na dati ay kinukutya niya ay ngayon ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Pilit na itinatago ang kanilang mga ngiti ng tagumpay. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Alam niyo ba kung sino ako? Tatawagan ko ang senator. Tatawagan ko ang aking anak. Hiyaw ni Lucita habang sinusubukang pigilan ang mga tauhan ng bangko na ilabas ang huling gamit mula sa loob ng bahay. Huminto ang aking sasakyan sa tapat ng mansyon. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana. Tumingin ako kay Lucita. Ang babaeng turing sa akin noon ay isang alipin. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng dumi, ang kanyang gown ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit nang makita ako. Zara! Ikaw ang may gawa nito! Ibalik mo ang bahay namin! Ibalik mo ang pera namin! Sigaw niya habang sinusubukang lumapit sa sasakyan, ngunit mabilis siyang hinarang ng aking mga security guards. Ang bahay na ito ay kailanman ay hindi naging sa inyo, Lucita. Malamig kong sabi. Ito ay isang pautang mula sa aking pasensya. At ngayong gabi, ang pasensya ko ay naubos na. Patawarin mo kami, Zara. Nagmakaawa ako sa iyo. Biglang nagbago ang kanyang tono. Lumuhod siya sa putikan, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere. Huwag mo hayaang matulog kami sa kalsada. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Isipin ang pinagsamahan natin? Napaismed ako. Inisip niyo ba yon noong itinulak niyo ako sa ulan? Inisip niyo ba yon nung pinaplano niyo kung paano niyo nanakawin ang yaman ng aking ama? Your tears mean nothing to me, Lucita. They are as fake as your son's integrity. Sinalubong ko ang kanyang tingin ng may matinding katatagan. Pagkatapos, ay itinaas ko ang aking bintana, dahan-dahan, na tila ba isang pinto ng katarungan na tuluyan ng nagsasara sa kanyang muka. Madam, may balita na po tungkol kay Kazi, sabi ni Attorney Manuel habang minamanipula ang kanyang tablet. Nasa opisina pa rin po siya, hindi matanggap ang nangyayari. At meron na rin pong warrant of arrest na inilabas laban sa kanya para sa corporate fraud at embezzlement. Good. Let the law handle the trash. Tugon ko. Sa loob ng opisina ni Kazi, ang pintuan ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok ang 5 pulis kasama ang isang legal officer. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga bota sa sahig ay nagpatahimik sa huling hibla ng pag-asa ni Kazi. Mr. Kazi Santos, you are under arrest for corporate fraud and falsification of documents. Sabi ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Wait! Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ako ang CEO.
May investment ako mula sa V-Group! Sigaw ni Kazi. Pilit na tumatayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig sa takot. The V-Group has filed the charges against you, Mr. Santos. Malamig na sagot ng pulis. Nang marinig yun ni Kazi, tila nawalan siya ng lakas. Napaupo siya pabalik sa kanyang upuan habang dahan-dahang ikinakabit ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng metal na nag-lock sa kanyang mga pulso ay ang tunog ng kanyang ganap na pagkatalo. Habang kinakaladkad siya palabas ng gusali, nakita niya ang mga screen sa lobby na nagpapakita ng balita. Zara Valderrama, ang tunay na nagmamay-ari ng Santos Group, ay muling binawi ang kanyang trono. Napatitig si Kazi sa screen. Doon niya na-realize na ang babaeng sinaktan niya ang tanging nagtayo sa kanya noon, at ang parehong babae ang wawasak sa kanya ngayon. Nang makalabas sila sa gusali, sinalubong siya ng mga kislap ng kamera ng mga reporter. Sa gitna ng gulo, nakita niya ang aking sasakyan na dahan-dahang dumadaan. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali. Wala siyang nakitang lungkot o galit sa aking mga mata. Tanging isang malamig na kawalan. Zara! Patawarin mo ako! Zara! Hiyaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay nalamon na ng ingay ng mga sirena ng pulis. Tumingin ako sa unahan. Ang daan ay malinaw na at ang bawat tinik ay naalis na. Ngunit bago ako tuluyang makaramdam ng kapayapaan, nag-vibrate ang aking satellite phone. Isang mensahe mula sa misteryosong investor. Ang pagbagsak ni Kazi ay isang munting regalo lamang. Ngunit ang tunay na utang ng iyong ama ay hindi pa nababayaran. Magkita tayo sa Valderrama Manor bukas ng gabi. Huwag kang magkakamaling magdala ng pulis kung gusto mong makita ang katotohanan tungkol sa iyong ina. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang kaba ay muling bumalik, mas matindi kaysa sa dati. Ang laban kay Kazi ay tapos na. Ngunit ang tunay na laban para sa aking pagkatao at sa aking nakaraan ay magsisimula pa lamang. Darating ang araw na titingin si Kazi sa mga bituin at tanging kadiliman lamang ang kanyang makikita, habang ako ay magniningning sa gitna ng liwanag na kailanman ay hindi niya maabot. Maalala niya ang bawat minutong itinuring niya akong basahan at sa bawat kislap ng aking mga brilyante, mararamdaman niya ang hapdi ng kanyang sariling pagkatalo. Ang tunay na reyna ay hindi kailangang sumigaw para patunayan ang kanyang trono, sapat ng isang titig para ipaalala sa mga traidor na ang kanilang panahon ay tapos na. Ngunit bago ang huling paghatol, hahayaan ko muna siyang makita ang lahat ng kanyang itinapon, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng tagumpay na yuyurak sa kanyang huling natitirang dignidad. Wine, sir? Ang boses na iyon ay pamilyar, ngunit puno ng panginginig at desperasyon. Nakaupo ako sa tapat ng salamin sa aking private suite sa Valderrama Hotel. Suot ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling lace at bordado ng mga itim na diamante. Tumingin ako sa refleksyon sa pintuan. Doon, nakita ko si Kazi, hindi sa loob ng kulungan, kundi bilang isang waiter na pansamantalang nagtatrabaho sa ilalim ng isang agency para sa gabing ito. Nakalabas siya sa pansamantalang piyansa, ngunit ang lahat ng kanyang ari-arian ay selyado na. Para mabuhay, kinailangan niyang pumasok sa pinakamababang trabaho sa hotel na ako ang nagmamay-ari. Hindi ko kailangan ng wine, Kazi. Kailangan ko ng katahimikan. Malamig kong sabi nang hindi siya nalilingon. Nakita ko sa salamin ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang mga kamay niyang may hawak na tray ay nanginginig. Zara, please, kahit sandali lang. Hindi ko alam na ikaw ang may-ari ng hotel na ito. I was just trying to earn for my legal fees. Naglaho na si Misty, dala ang lahat ng natitirang pera ko. Wala na kaming makain ni Mama. Interesting. Tugon ko habang isinusuot ang aking mga emerald earrings. Noong pinalayas mo ako sa ulan, naisip mo ba kung may makakain ako? Noong itinapon niyo ang gamit ko sa putikan, naisip niyo ba kung saan ako matutulog? Nagkamali ako! Nabulag ako! Hakbang niya palapit.
Ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 bodyguard na laging nakabantay sa bawat sulok ng kwarto. Huwag mong dungisan ang carpet ko ng iyong presensya, Kazi. Labas. May grand ballroom event akong kailangang dinaluhan. At ikaw? Siguraduhin mong puno ang mga baso ng aking mga panauhin. Iyon na lang ang silbi mo ngayon. Sabi ko habang tumatayo. Naglakad ako palabas ng suite. Ang tunog ng aking mga high heels sa sahig ay tila ba isang martilyo na nagbabaon sa kanya sa lupa? Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng aking tiyan. Ang aking anak, ang tunay na tagapagmana, nakasama ko sa bawat sandali ng aking tagumpay. Pagbaba ko sa Grand Ballroom, ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa akin. Ang tunog ng mga palakpakan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ang opisyal na pagpapakilala sa akin bilang ang nag-iisang chairperson ng Valderrama Estate. Ladies and gentlemen, ang boses ng host ay puno ng paghanga. Let us welcome the woman who proved that silence is the ultimate power. Madam Zara Valderrama. Naglakad ako patungo sa entablado. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko si Kazi sa dulo ng ballroom. Hawak ang tray ng mga baso, nakatitig sa akin ng may pagsisisi na hinaluan ng matinding inggit. Nakita rin niya ang kanyang ina, si Doña Lucita, na nakasilip sa gilid ng kitchen entrance. Nagbabakasaling makakuha ng tirang pagkain o makahingi ng tawad. Ngunit agad silang pinalayas ng mga security officers. Kinuha ko ang mikropono. Ang aking boses ay malinaw, matatag, at walang bahid ng pot. Tanging purong awtoridad. Ang Valderrama Empire ay hindi binuo sa kasinungalingan. Ito ay binuo sa katapatan at sakripisyo. Sa mga taong sumubok na wasakin ang aking dangal, salamat. Dahil sa inyo, natutunan kong ang isang reyna ay hindi kailangan ng hare para mamuno. Ang kailangan niya ay ang tapang na itapon ang mga basura sa kanyang buhay. Lalong lumakas ang palakpakan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na iyon, isang lalaking nakasuit ang dahan-dahang naglalakad patungo sa harap ng entablado. Hindi siya kasama sa guest list. Ang kanyang mukha ay pamilyar sa mga lumang litrato ng aking ama. Siya si Don Julian, ang dating karibal ng aking pamilya na matagal nang nawala. Napakagandang speech, Zara, sabi ni Don Julian. Ang kanyang boses ay tila isang babala. Ngunit ang korona mo ay may mansa ng dugo ng iyong ina. Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagbagsak ni Kazi? Ang tunay na magnanakaw ay hindi ang asawa mo, kundi ang amang tinitingala mo. Ang bulong-bulungan sa ballroom ay biglang tumigil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang pader na malapit ng gumuho. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi hinahayaang makita niya ang panghinginig ng aking kalooban. Don Julian, matagal kang nagtago sa dilim. Bakit na yun ka lang lumabas? Para sa isang desperadong kwento? Hamon ko. Hindi ito kwento, Zara. Narito ang orihinal na titulo ng Valderrama Manor. Isang titulong ninakaw ng iyong ama mula sa aking pamilya sa tulong ng isang babae. Si Lucita Santos. Bakit mo sa tingin mo pilit na ipinakasal ni Lucita ang kanyang anak sa iyo? Hindi dahil sa yaman mo ngayon, kundi dahil sa isang kasunduan na baon na salimot. Napatingin ako kay Doña Lucita na ngayon ay pilit na tinatakpan ang kanyang mukha sa kabilang dulo ng silid. Ang bawat piraso ng puzzle ay unt-unting nagkakadikit. Ang pagtataksil ni Kazi ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking sabwatan na nagsimula pa bago ako isilang. Madam, kailangan nating tapusin ang event na ito. Bulong ni Manuel sa aking tabi. No, sabi ko habang tinititigan si Don Julian. Manuel, ihanda ang boardroom. Noyong gabi, hindi lang ang pamilya Santos ang babagsak. Ngayong gabi, lulutasin natin ang utang na ilang dekada nang itinatago sa ilalim ng mansyong ito. Tumingin ako sa paligid. Ang mga panauhin ay puno ng pagtataka. Si Kazi ay nakatulala sa gilid
at si Don Julian ay may mapanganib na ngiti. Huwag mong isiping nanalo ka na, Zara, huling hirit ni Don Julian. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang paghihigante. Habang naglalakad ako pababa ng entablado patungo sa boardroom, nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay tila nakataya sa isang lihim na hindi ko inaasahan. Ang gabi ng aking koronasyon ay naging gabi ng aking pinakamalaking pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang, isa lang ang nasa isip ko. Walang sinuman ang makakakuha ng mundong itinayo ko para sa aking anak. Kahit ang nakaraan. Darating ang araw na ang bawat anino ng nakaraan ay tuluyan ng mapapawi ng liwanag ng katotohanan. Maaalala ko ang bawat hapdi ng pagtataksil na tila ba mga pilat na nagpapatatag sa aking pagkatao. At sa huling pagkakataon, lilingon ako sa mga guho ng buhay ni Kazi at Don Julian nang walang kahit anong pait, tanging purong kalayaan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa parang inaasahan natin. Ngunit kapag ito ay humantong na sa dulo, sinisiguro nitong wala nang matitirang puwang para sa mga mapagsamantala. Ngunit bago ang huling paghinga ng katahimikan, kailangan ko munang ilibing ang mga demonyo ng aking pamilya sa harap ng mundong, naging saksi sa aming pagbagsak at muling pagbangon. Ito ang orihinal na titulo, Zara. Isang katotohanang pilit ibinaon ng iyong ama sa ilalim ng mansyong ito. Nakangising sabi ni Don Julian habang inilalapag ang isang lumang papel sa gitna ng mahogany table ng aming boardroom. Nakatayo si Doña Lucita sa isang sulok. Nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa akin. Si Kazi naman, na kanina ay waiter lamang sa labas, ay pilit na sumingit sa loob, umaasang ang katotohanang ito ang magiging tiket niya pabalik sa karangyaan. Kung totoo yan, Zara, ibig sabihin ay wala kang karapatan sa lahat ng ito. Sigaw ni Kazi. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa desperadong pag-asa. Lahat ng yaman mo, lahat ng kumpanyang kinuha mo sa akin ay galing sa isang pagnanakaw. We are the victims here. Tumingin ako sa titulo. Pagkatapos ay tumingin ako kay Don Julian. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagpanik. Sa halip, kinuha ko ang aking sariling envelope mula kay Attorney Manuel at dahan-dahang inilabas ang isang serye ng mga dokumentong may selyo ng National Archives at ng Korte Suprema. Julian, akala mo ba ay papasok ako sa digmaang ito nang hindi alam ang bawat dumi ng iyong pangalan? Malamig kong sabi, habang inililipat ang mga pahina sa harap niya. Ang titulong hawak mo ay isang kopya ng isang kasunduang ipinawalang bisa noong 1985. Ang aking ama ay hindi nagnakaw. Binili niya ang lupang ito nang malugi ka sa sugal at tangkain mong ibenta ang mga Valderrama sa mga dayuhang korporasyon. Nagsisinungaling ka! Hiyaw ni Don Julian. Ngunit ang kanyang mukha ay unti-unti nang namumutla. At ikaw, Lucita? Baling ko sa matandang babaeng hindi makatingin sa akin. Alam ko ang naging papel mo. Ikaw ang spy ni Julian sa loob ng pamamahay namin. Pinangakuan kanya ng bahagi ng lupa kapalit ng pagmamanipula sa mga pirma ng aking ina. Ngunit naging matalino ang aking ama. Ginamit niya ang bawat pagkakamali niyo para protektahan ang pamilya ko. Ibinato ko ang huling dokumento sa harap nila. Ang tunay at hindi mapapasubali ang titulo na may lagda ng aking ina at ang ebidensya ng sabuatan ni na Julian at Lucita. Ang dahilan kung bakit mo ipinilit na ipakasal si Kazi sa akin, Lucita, ay hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil natatakot kayo na kapag nalaman ko ang totoo, mabubulok kayo sa kulungan. You wanted to control me. You wanted to stay close to the wealth you failed to steal decades ago. Dagdag ko, Zara, anak, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon para sa kinabukasan ni Kazi. Pagmamakaawa ni Lucita, muling lumuluhod sa sahig habang humahagulgol. Huwag mo akong tawaging anak, putol ko sa kanya. Ang pagmamahal mo sa anak mo ay hindi dahilan para wasakin ang buhay ng ibang tao. At ikaw, Kazi, hanggang sa dulo,
Ang tanging alam mo lang ay ang kumapit sa kahit anong bagay na magbibigay sa iyo ng pera nang walang pagod. You are truly your mother's son. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos ay naging hudyat ng ganap na paghatol. Don Julian, Doña Lucita Santos, and Mr. Kazi Santos, you are all being invited for questioning regarding land title falsification and historical fraud, apart from the corporate cases filed against you, sabi ng officer. Nakita ko ang pagsasara ng mga posas sa mga pulso ni Julian at Kazi. Ang iyak ni Lucita ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Isang tunog ng matinding kahihiyan na wala ng lunas. Pinanood ko silang kaladkarin palabas. Ang bawat isa sa kanila ay nakayuko. Hindi na kayang harapin ang liwanag ng katotohanan. Nang tumahimik ang buong silid, dahan-dahan akong naupo sa aking swivel chair. Hinaplos ko ang aking tiyan kung saan naramdaman ko ang isang mahinang sipa. Isang sipa na tila nagsasabing, "Tapos na, Mommy, ligtas na tayo." "Madam, handa na po ang sasakyan niyo patungong Valderrama Manor. Ang lahat ng gamit ni Lucita ay tuluyan ng aalis sa bodega," ulat ni Manuel. "Salamat, Manuel. Maari ka nang magpahinga? I'll take it from here," sabi ko nang may bahagyang ngiti. Lumabas ako ng hotel at sinalubong ng malamig na hangin ng gabi. Maaliwalas ang langit, punong-puno ng mga bituin. Wala na ang bagyong nagpabasa sa akin noong gabing pinalayas ako. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagpahatid sa dalampasigan bago dumiretso sa Manor. Nakatayo ako sa buhanginan. Pinapanood ang mga alon na humahalik sa aking mga paa. Doon, nakita ko ang isang anino ng isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Siya ang lalaking laging nakasubaybay sa akin. Ang private investigator na kinuha ng aking ama bago siya mamatay para siguraduhing protektado ako. "Ang misyon ko ay tapos na, Madam Zara," sabi niya sa isang malalim at marespetong boses. "Ang iyong ama ay maaari na ring magpahinga ng may kapayapaan." "Salamat sa lahat," tugon ko. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang aking buhay ay hindi na tungkol sa paghihigante. Hindi na ito tungkol sa mga santos o sa anumang sakit na dulot ng nakaraan. Ito ay tungkol na sa aking pagbabalik sa aking sarili. Ang reyna ay wala nang kailangang patunayan. Ang kanyang korona ay hindi ginto, kundi ang kanyang katatagan. At habang sumisikat ang araw sa dulo ng dagat, alam kong ang bawat bukas ay akin na. Malaya, payapa, at puno ng bagong pag-asa. 2 taon na ang lumipas. Ngunit ang bango ng sariwang damo sa malawak na hardin ng Valderrama Estate ay tila ba laging nagpapaalala sa akin na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay kulay ginto, yumayakap sa bawat sulok ng aking kaharian ng may init na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng 3 taon kong pananatili sa piling ng mga santos. Ngayon, ang bawat hininga ko ay hindi na puno ng kaba, kundi ng purong kalayaan. "Mommy, look! Ang butterfly, color blue!" Ang boses ng aking anak na si Leon ay tila isang matamis na himig na pumapawi sa lahat ng ingay ng nakaraan. Nakita ko siyang tumatakbo sa gitna ng mga bulaklak. Ang kanyang tawa ay punong-puno ng kawalang malay. Siya ang aking buhay, ang aking lakas, at ang tunay na dahilan kung bakit pinili kong tumayo at lumaban. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang isang bukas na malayo sa pot at puno ng pagmamahal na may danggal. "Dahan-dahan lang, Leon. Baka madapa ka," paalala ko habang dahan-dahang humihigop ng aking tsaa. Nakatanggap ako ng ulat mula kay Attorney Manuel kaninang umaga. Si Kazi ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan. Binubuno ang sentensya para sa kanyang mga kasalanan. Ang balita ay nagsasabing wala nang dumadalaw sa kanya. Ang kanyang pangalan na dati ay ipinagmamalaki niya ay isa na lamang babala sa mundo ng negosyo.
Si Doña Lucita naman ay naninirahan na sa isang maliit na pasilidad para sa mga nakatatanda. Mag-isa at tanging ang kanyang mga alaala ng nakaraang karangyaan ang kasama. Isang parusang mas masahol pa sa kamatayan. Si Misty? Balita ko ay nahuli rin sa ibang bansa dahil sa panibagong modus ng pandaraya. Tinatanong ako ng marami. Napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay, hindi ko na kailangang magpatawad para maging malaya. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong karapat-dapat sa kapayapaan. Ngunit ang pagpapaubaya sa tadhana ay para sa aking sariling katahimikan. Hindi ko na sila kinamumuhian dahil ang put ay isang uri pa rin ng koneksyon at ang mga santos ay wala ng puwang kahit isang maliit na tuldok sa aking kasalukuyan. Ang kanilang anino ay tuluyan ng nilamon ng liwanag ng aking tagumpay. Nalaman ko na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsilbi sa kanyang asawa, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang sariling pagkatao. Ang aking pananahimik noon ay hindi kahinaan. Ito ay ang pag-iipon ng lakas para sa isang bagyong wawasak sa lahat ng mapagsamantala. Ang kabutihan ay dapat laging may kasamang talim, dahil ang mundong ito ay hindi marunong maawa sa mga taong walang proteksyon sa sarili. Lumapit sa akin si Leon at inyabot ang isang maliit na puting bulaklak. Hinaplos ko ang kanyang buhok at hinalikan ang kanyang noo. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang presensya ng aking ama. Tila ba bumubulong na ang lahat ng utang ay nabayaran na. At ang legacy ng mga Valderrama ay ligtas na sa mga kamay ng isang reynang marunong magmahal at marunong maningil. Tumingin ako sa malayo, sa dulo kung saan ang langit at ang dagat ay nagtatagpo. Wala na ang ulan, wala na ang putik. Tanging ang malawak na abot-tanaw ang nasa harap ko. "Mommy, are you happy?" Tanong ni Leon, habang nakatingin sa akin ng may pagtataka. Numiti ako ng buong ningning, isang ngiting hindi napilit, isang ngiting mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. "Yes, Leon, sobra," sagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Dahil sa wakas, tayo na ang may hawak ng sarili nating kwento. Ang pagbabalik ng reyna ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng korona. Ito ay tungkol sa pagtuklas na ang pinakamalakas na kapangyarihan ay nagmumula sa pagpili na maging masaya matapos ang lahat ng sakit. At sa gabing ito, ang mga bituin ay tila mas maliwanag, saksi sa isang simula na kailanman ay hindi na matatapos sa luha.